Matapos i-opt-in ni LeBron James ang kanyang $52.6 million na player option para sa 2025-26 season, unti-unti nang lumilinaw ang direksyon ng Los Angeles Lakers, mag-ipon ng cap space para sa 2027. Ayon sa mga ulat, target ng Lakers na magkaroon ng sapat na salary cap flexibility sa taong iyon, kung kailan inaasahan nilang makakahatak ng isang max salary free agent. Posibleng ito na ang bagong mukha ng prangkisa sa sandaling magretiro na si LeBron James. Kaya pala tila hinayaan na lang ng Lakers na makaalis si Dorian Finney-Smith, na ngayon ay pumirma ng 3-year, $42 million na kontrata sa Houston Rockets. Isa siya sa mga inaasahang pwedeng magpatibay ng depensa sa wing, pero piniling huwag tapatan ng Lakers ang offer. Kaya rin pala hindi sila sumugal sa mga malalaking kontrata para sa mga big man gaya ni Clint Capela, Brook Lopez at Kevin Looney na pare-pareho nang nakahanap ng bagong koponan ngayong off-season. Pero may problema. Pagsapit ng 2027, 42 years old na si LeBron James at malamang ay retired na o hindi na kayang magdala ng team sa championship level. Ito ang dahilan kung bakit lumulutang na ngayon ang ideya ng isang LeBron James trade. Ayon sa kanyang agent na si Rich Paul, naiintindihan ni LeBron ang direksyon ng Lakers pero gusto pa rin nitong manalo ng isa pang NBA title. Kaya't hindi isinasara ang posibilidad ng isang trade, lalo na kung may mas malaking tsansa na magkampeon sa ibang team. Isa sa mga pinag-uusapang senaryo ay ang paglipat ni LeBron James sa Golden State Warriors kapalit ni Jimmy Butler at Quinton Post sa isang mock trade na unang naiulat sa Bleacher Report. Sa naturang senaryo, mabibigyan ng Warriors si LeBron ng bagong kapaligiran na puno ng veterano at championship culture, habang ang Lakers naman ay makakakuha ng mas batang assets at flexibility. Bukod sa Warriors, naging usap-usapan din ang posibleng LeBron to Dallas Mavericks trade. Ayon sa Clutch Points, pinipressure na raw ng kampo ni LeBron ang Lakers na mag-isip ng posibilidad ng trade, lalo na't bumalik sa eksena ang Dallas matapos makuha si Luka Doncic sa blockbuster deal. Sa proposed trade, makukuha ng Lakers sina Klay Thompson, Najee Marshall, Daniel Gafford, Dwight Powell at Max Christie. Kapalit naman nito si LeBron James at ang kanyang anak na si Bronny. Ngunit ayon sa maraming analyst, malabo pa ring mangyari ito. Hindi lang dahil sa laki ng kontrata ni LeBron, kundi dahil maraming risk ang dala ng trade para sa Dallas, lalo pat 40 years old na si LeBron at may posibilidad ng bumaba ang performance. Bukod pa rito, si Kyrie Irving ay posibleng hindi makalaro sa buong season dahil sa ACL injury, dahilan para mas lalong magduda ang kampo ni LeBron kung kaya ba talagang manalo ang Dallas agad-agad. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi rin natin masisisi si LeBron kung nais na niyang magpa-trade. Gusto pa rin niyang manalo ng isa pang championship bago tuluyang magretiro, at alam naman nating lahat, 40 years old na siya at tila walang intensyon ang Lakers na mag-all-in sa darating na season. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba panahon na para i-trade si LeBron o dapat tapusin niya ang kanyang legendary career sa Lakers? Samantala, posible muli nating masilayan si Lonnie Walker IV sa Purple and Gold. Matapos tanggihan ng Philadelphia 76ers ang kanyang $2.9 million team option, biglang nabuksan ang pinto para sa isang Lakers reunion. At maraming fans ang natuwa sa posibilidad. Si Walker na 26 years old na ay hindi na bago sa Los Angeles. Nauna na siyang naglaro para sa Lakers noong 2022-23 season, kung saan naging valuable piece siya ng bench lalo na sa mga crucial moments ng playoffs. Sa regular season na yon, nag-average siya ng 11.7 points, 1.9 rebounds at 1.1 assists per game, habang bumabato ng 36.5% mula sa 3-point range, solid contribution mula sa isang bench scorer. Ngunit ang pinakatumatak sa alaala ng mga fans ay ang kanyang legendary performance sa Game 4 kontra Golden State Warriors sa 2023 playoffs. Sa kabila ng tensyonado at dikdikang laban, sumabog si Walker para sa 15 points sa fourth quarter na siyang naging susi sa panalo ng Lakers. Tinawag siyang Game 4 hero at mula noon ay itinuring na siyang bahagi ng Lakers lore. Ngayong free agent na siya, malinaw na ang kanyang athleticism, shot creation at kumpiyansa sa clutch moments ay mga katangiang pwedeng makatulong sa Lakers bench. Sa kanyang huling season sa Philadelphia, naglaro siya ng 56 games at nag-average ng 9.2 points, 2.1 rebounds at 1.2 assist habang nagtala ng 38.1% shooting beyond the arc, mas efficient pa sa kanyang pananatili sa Lakers. Kung seryoso si Rob Pelinka sa pagpapatibay ng bench habang nananatiling flexible ang salary cap, ang pagbabalik ni Skywalker ay maaaring isa sa pinakamatinong galaw ngayong off-season. Maaaring hindi headline name si Walker pero proven na siyang kayang humatak ng momentum kapag kailangan ng team. Kayo mga idol, gusto nyo bang bumalik si Lonnie Walker sa Lakers? Ready na ba kayong muling makita ang Skywalker sa Crypto.com Arena?